Good afternoon mga kaibigan. Okay, welcome back po sa ating kwentong kalye segment. Ayan. So, ayan, November 20, 2023 at oras na naman para sa ating kalye segment. Ano ba to? Chismisan or maritesan sa kalye or anything in between. Ang topic po ngayong araw ay ano ba? Ayun, question po. Meron pong nag-PM, no? So panay po ang ating content about growing, about vegetable production, tips and tricks, pero kokonti daw po ang sinasabi about marketing. Okay, so siguro yan, sige, pag-usapan natin marketing. So specifically po, no, dalawa po kasi ang marketing natin. So para po dun sa mga hindi nakakaalam, no, galing po ako sa online marketing background. Okay, po ay isang affiliate marketer and nagano din po ako e-commerce. So mostly po ang aking specialty ay paid traffic, no, sa social media, sa search engine, Google Ads, Bing Ads, yan, and article, yan, mga display ads, media buying. So yung pong media buying, ito po yung trabaho, no, wherein kami po as a marketer ay bumibili ng ad spot kung saan namin makikita, kung saan sa tingin namin ay naglo-lurk yung aming mga target audience. So yun po yung online marketing per se. So ngayon po, no, paano natin yan magagamit sa ating agri project? So basically po sa farming, of course, kaya nga sinabi ko sa nakaraang video, wherein binahagi ko sa inyo na bago po kami magtatanim, inaalam na po namin agad yung market. So meron na po kaming data kung ilan po yung demand nila, magkano yung presyo, no, ilan yung presyo. So na-estimate na namin, most likely kapag nagtanim po pa kami ngayon, ilan po yung tinutumbok naming presyo. So yun po yung farming natin na ini-execute or sinusunod, no. Nagma-market study po muna kami. So tinitingnan natin. So ano po kami, parang reverse engineering, reverse po sa usual na ginagawa. Kasi po yung usual, may kapitbahay ka, nagtanim ng pechay, tumama siya, tanim ka rin ng pechay, no, tumama siya sitaw, tanim ka rin ng sitaw. So hindi po ganun yung ginagawa namin. So hinahayaan na po muna, meron po kami mga kapitbahay na tumama sa sitaw, okay lang po, congratulations, we are happy. Pero kami, naka-stick po kami sa aming plan. Yun ay study yung demand first, and then magtatanim kami according to that demand, according to that specific requirement po ng aming target customers. So halimbawa, meron po tayong buyer or nagtitinda po sa sangitan, no? So sangitan or daneta or kung saan ka man pupunta, yung mga suki ninyo, kausapin po ninyo sila, and then tanongin ninyo, ano ba yung in demand? Ano ba yung palaging hinahanap ng customers mo? So gagamitin mo po yung customers niya para yung pong demand niya, yun pong itatanim mo. Kasi yun po yung way para makahanap ka ng gap sa market, no? Huwag pong gagaya sa maraming mga maggugulay na pagsikat po ang certain crop, sasabay ka po. Kasi kung ganun po ang gagawin ninyo, hindi po naman natin alam kung itong mga kapitbahay natin ay meron ng dedicated market, di po ba? Ngayon kung pare-pareho po kayo ng pagbabagsakan, halimbawa pare-pareho ko yung babagsak sa sangitan, yung pong supply tataas, magkakaroon po ng epekto sa supply, and alam naman po natin, law of supply and demand, kapag tumaas po ang supply sa given market, bababa naman po yung presyo. Magkaano po yan, magkakonekta. Okay, so yung pong sinasabi ko po sa inyo, kung bago po kayo magtanim, meron po kayong notes, meron po kayong database wherein sinasabi nyo, sa ganitong panahon, tatanungin nyo po, i-interviewin nyo po yung inyong mga buyers, ano ba yung hinahanap sa ganitong panahon, ano ba yung gusto nila, ano ba hindi nila makita. So yung pong crop na yun po ang try nyo pong itanim, yun po ang subukan po ninyong itanim. Kami po, meron po kami mga main crops, okay, pero still hindi po kami tumitigil, no, sa paghahanap ng opportunity crop, no, yung cash crop na tinatawag. So lately po,
nag-experiment kami, nag-test kami ng lettuce, romaine specifically, romaine lettuce. So very very niche po siya, no, romaine lettuce, dahil meron pong demand sa amin. And then nag-expand din po kami sa cucumber. Hindi po yung cucumber na pang low elevation area, kundi cucumber na pang highland, katulad po ng green slice. So yung mga ganyan po, mga ganyang mga crop po, yun po yung meron tayong makikitang opportunity na pag nagtanim ka, hindi ka malulugi. Yan. So consider na, assuming maganda po ang iyong ani. So ayun po, what works for me might not works for you, pero ito po yung aming ginagawang diskarte po para nakapokus na lamang po kami sa production. So sa totoo po niyan, ang pinaka-problem po namin ngayon is yung production. Hindi po namin problem yung price, dahil meron po tayong sari-saring market na pinagbabagsakan. Andiyan po ang Sangitan, andiyan po ang Divisoria, andiyan po ang Balintawak, Urdaneta, and then meron din po tayong mga institutional buyers, mga resto. So marami po talaga tayong pwedeng bigyan ng ating gulay. Ang question sa amin, sa side namin, is yung production. Paano namin ma-maintain yung production given na pabago-bago po yung kondisyon ng panahon. Minsan babagyo, minsan tag-init, kukulangin ng tubig, insekto. So yun po yung mga bagay-bagay na nakaka-apekto sa aming venture, agri-venture. Now, sa marketing, okay, usapang marketing tayo. Paano nyo kami na market? Simple lang, ang marketing po natin ganito po. You do what you do best and put it out. No, let it be known na meron po kayong tanim na ganyang crop. Huwag po kayong mahiyang i-market ang inyong produkto. Kaya po makikita po ninyo, lagi po ako nagpo-post ng aking mga gulay, dahil yun po ay part ng aking marketing strategy. So hindi po ako nagpo-post ng mga reels, hindi po ako nagpo-post ng mga video sa YouTube dahil gusto kong kumita sa gusto ko pong ma-monetize. Hindi po yun ang ultimate goal ko po. Ang ultimate goal ko is na po-post po ako ng mga farming tips, po ako ng mga farming journey ko, dahil gusto kong kumonect sa mga would-be buyers ko. Malay mo, yung susunod na magla-like or makaka-view ng video mo, baka yun na isa sa pinaka malaking buyer mo, di ba? Baka yun yung naghahanap ng produkto mo. So ayun po yung way ko ng marketing. Ginagamit ko po yung social media, yung online presence, para i-market yung aming produkto. Makita po nila na legit, no? Na legit na nagtatanim ka. So of course, hindi ka mag-i-stop sa production, hindi ka mag-i-stop sa pagpo-produce ng gulay. Later on, mag-upgrade ka, magiging trading ka na, magiging consolidator, magiging provider ka ng agri-service, kasi po ang farming, hindi naman po lahat yan production. Ang farming po, naniniwala ko na yan po ay marketing, production, processing. Okay? Doon po tayo sa marketing, yan po ay service na dapat ay ina-avail din ng mga maggugulay, no? So yun po yung ating mga dapat din i-consider. So ganun po kami nagma-market, ganun po ako nagma-market. And then syempre pag nagbibiyahe ako, nagdi-deliver ako, for example sa Sangitan, I as much as I can nagbi-build po ako ng network, ng connection, no, doon sa mga buyers natin, na para makakuha ko ng magandang deal, makakuha ko ng magandang presyo. Okay, and then quality products, no? So hindi tayo nagpapalaman o nagbobomba ng mga item. So kung gusto mo ng magandang presyo, quality product din ang bigay mo, and then yun po yung ilalaban po ninyo sa inyong mga kliyente. Okay, so ayun po mga kaibigan, yung ginagawa nating marketing approach pagdating po sa pagbebenta ng ating mga gulay, ng ating mga produkto. So ano pa bukod sa marketing? Connection din sa mga farmer, growers, dahil hindi mo alam kailan ka makakaroon ng collaborative project sa kanila, kailan ka makipag-collab sa mga kapwa mo growers. Darating yung time, baka sobrang demand ng particular product sa'yo, hindi mo masupplyan. That's the point wherein kailangan mong i-open up yung opportunity sa ibang mga growers din naman, para magkaroon din sila ng opportunity na maramdaman, na maranasan yung magandang presyo. O, di ba? So yun, ganoon lang po yun. So abundance learning, abundance sa growing, yan, para sama-sama po tayong umunlad po dito sa agrikultura, no? So yun,
At I think dun lang po siya, basically paikot-ikot lang. So yung mga, syempre hindi naman nag-i-stop din sa mga pagbebenta ng gulay, sa production din, learnings, no, sa mga lessons learned, sa mga tips and tricks na hindi mo mababasa sa mga YouTube, hindi mo makukuha sa mga libro, sa mga actual experiences ng mga kaibigan mong mga maggugulay. So whenever may chance tayo, nakikipag-usap tayo sa mga growers natin, nagtatanong ako. So tinatanong ko sila, nag-sisik ako ng advice. Halimbawa may problema ako sa aking pananim, okay, humihingi ako ng advice sa kanila, and ina-ask ako ano yung practice nila, paano nila ginagawa. Okay, and then similar, no, pag meron din naman akong problem na alam ko yung solution, sinishare ko rin po sa kanila. So that's the way it is, harmonious relationship with your co-farmers, your co-growers po, ano. So yun po yung mga usual activities na ginagawa natin dito sa ating farming venture. Okay, so ayan, siyempre nag-i-interview dito ako, ini-interview ko sila, tinatanong ko sila ano usually yung problema nila, ano usually yung challenges nila. So karamihan nagsasabi presyo, yan po sinasabi nila, presyo daw po. So ako hindi ang ano ko po is hindi po sa presyo kasi halimbawa po kung tuloy-tuloy ka pong may tanim at minamarket mo po ng maayos yung produkto, tatama ka po sa presyo. Basta huwag ka lang po mag-i-stop, syempre, di ba? Ang goal naman natin, huwag tayong mabagyo, kasi pag nabagyo po tayo, pati po capital natin mababagyo, no? So yun po yung reality, yung katotohanan doon. Okay, so never stop learning, and focus muna sa production. After mong magkaroon na ng production, start ka sa marketing ng iyong produkto. Kung meron ka magandang produkto, huwag mong ikahiyang i-share, i-market mo, di ba? Ibenta mo, di ba? Meron namang iba't ibang way ng pagbebenta. May pagbebentang ito meron ako for sale, or may pagbebentang medyo simple, di ba? So yun, gamitan nyo ng art of marketing or art of storytelling yung inyong mga produkto. Ano pa ba? Bakit may mga questions din ako nare-receive. Dati ka nag-i-e-com, madali ang trabaho sa e-com, instant yung result, instant yung kita. Bakit pinili mo yung farming, bakit pinili mo yung agriculture? So ako sa totoo lang, no, honestly, na burnout po ako sa e-commerce, na burnout ako sa online marketing, okay, sa affiliate marketing, na burnout ako, and dumating sa point na parang hindi ka satisfied or hindi ka masaya sa ginagawa mo. Kahit nag-grind ka, hindi ka masaya. So iba po yung nag-grind tayo pero masaya ka, passionate ka. So alam mo na yung bawat segundo na inilalaon mo doon sa specific project sulit kasi masaya ka, di ba? Nakakapagbigay sa'yo ng peace of mind, nakakapagpakalma sa iyong mga kaisipan, and nai-share mo sa inyong mga kaibigan, di ba? So yun. And kung i-compare po natin, no, yung campaign result, no, ako kasi ang tawag ko sa mga agri project ko po, agri venture ko po, isa agri enterprise na po yung tawag dun. Ang tawag ko po is a campaign. Halimbawa may campaign ako sa cucumber, may campaign po ako sa sweet pepper. So campaign po ang tawag ko sa kanya. Unlike po yung online marketing na pag ginawa mo po yung campaign, instantly makikita mo yung result, alalaman mo kung ilan yung ROAS mo, ilan yung cost per message mo, cost per purchase mo. Okay, dito po sa sa farming, isang buwan bago mo po malaman yung result ng campaign mo. Even 3 buwan, 6 na buwan, minsan taon pa kapag mga kalamansi. So ganun po katagal. So yun din yung pinipilit ko pong pinipilit ko pong pag-aralan, kasi lately po masyado tayong nag-aapura, masyado akong na bubuyo sa light syndrome, shining light syndrome na tinatawag. May nakita kang bago, yun ang gusto mong gawin, di ba? So ito pong farming malaki na itutulong sa akin dahil binibigyan ako ng time para makapag-focus, maging patient sa mga discarded mga project. Okay, hindi na nag-aapura, just go with the flow, trust the process, and wag apurahin, don't rush things. Okay, so yun guys, ayun na ang
random ramblings natin for today. Pinag-usapan natin yung online marketing, pinag-usapan natin paano ba namin minamarket yung aming produkto. Pinag-usapan din natin bakit tayo nag-agri-venture, bakit hindi sa e-commerce. Of course, hindi natin kakalimutan, hindi pa rin natin tatalikudan ng e-commerce. Hindi pa lang ngayon ng time, no? Pero soon, very soon, baka sakali bumalik po tayo sa e-commerce online. Abangan nyo lang po yan sa mga kaibigan ko. Alam ko almost siguro mga majority ng friends list natin, followers natin ay nasa online space, nasa online marketing space, e-commerce space. Pasensya na kayo mga kaibigan at bibihira po ang aking mga e-commerce, e-com topic. Meron pong oras para dyan, siguro bigyan nyo lang po ako ng konti pang panahon and babalikan po natin yan dahil hindi naman po natin yan tatalikuran. Okay? So, yun mga kaibigan, yan po ang ating topic for today. Hopefully po ay mayroon kayong nakuhang something, no, dito sa ating topic for today sa Kwentong Kalye. Hopefully ay mayroon po kayong natutunan. Although random topics po to, random topics, hopefully nakapagbigay po ako sa inyo ng value, no, nang hindi ko nasayang ang 16 minutes po ninyo sa pag-tune in sa atin. And yun, next time magkita-kita po tayong muli sa ating Kwentong Kalye. Thank you mga kaibigan. See you sa susunod na video. Bye bye.